Pambungad na puno ng tensyon, ang pag-aanunsyo, kagulo sa Girgis. Pinagpala. Kagulo noong gabing iyon, ang buong barangay Pinagpala ay naging dagat ng puot. Isang salarin sa panggagahasa ang tuluyang nahuli at ang mga residente na matagal nang nagpipigil ng galit ay nagdesisyong bigyan siya ng parusang hindi malilimutan. Hindi sa hukuman, hindi sa presinto, kundi sa gitna mismo ng plaza ng barangay, sa ilalim ng tingin ng lahat. Ano ba talaga ang nangyari noong gabing iyon? Anong uri ng parusa ang ibinigay ng mga residente na naging dahilan para pag-usapan ito sa buong Pilipinas? At ang hustisya ba ay naisakatuparan o mayroon bang bagong kasalanan na isinilang mula sa puot? Bago natin simulan ang kwentong totoo at nakakagulantang na ito, gusto ko munang malaman kung saan mo pinapanood ito. Sa bahay ba, sa trabaho o pauwi? Ay type sa comment section para mabati kita sa susunod na video. At huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para hindi ka mahuli sa mga totoong kwento na puno ng damdamin at aral sa buhay na tulad nito. Ngayon, huminga ng malalim at maghanda. Dahil ang kwento noong gabing iyon ay hindi lang tungkol sa krimen, kundi tungkol sa karangalan, hustisya, at puot na naging sakuna. Narasyon ng panimula, ang atmosfera ng gabi at takot ng mga residente. Ang takipsilim sa Sitio Manggahan, sa Girgis. Pinagpala ay hindi dumarating ng dahan-dahan tulad ng isang kumot na pinya fiber na ibinuklad sa balkonahe. Ito ay dumarating ng mabigat at makapal, tulad ng isang basang kortina na dahan-dahang tinatakpan ang buong lambak ng Marikina. Ang mga ulap ay nakabitin ng mababa, kulay ube na may abo. Habang ang natitirang liwanag ay nakadikit sa likod ng bundok arayat na parang baga na tinatakpan ng abo. Kagagaling lang ng ulan, hindi talaga huminto, kundi naging amihan na tumatalsik sa mga lumang bubong na ero. Ito ay tumutulo ng regular sa mga kanal na kawayan na nagdadala ng tunog na tik na gumagapang sa dibdib. Sa sityong ito, ang mga asong aspin ay hindi lang mga bantay. Sila ang ipagmamalaki. Minanang kayamanan na inalagaan sa bawat henerasyon, simbolo ng kasipagan, disiplina at dangal. Bawat bahay ay may kulungan. Bawat lalaki ay may alam tungkol sa tali, senyas ng kamay, at tono ng pito. Sa karaniwang mga hapon, kapag ang langit ay nagsisimulang dumilim, ang tahol ng mga ito ay bumubuo ng isang koro. Ang isa ay tumatahol, at ang iba ay sumasagot, tulad ng isang pagbati na umiikot sa buong nayon. Tinatawag itong dasal ng buhay na bakod din ng mga tao sa Manggahan. Ngunit iba ang hapong iyon. Mayroong katahimikan na hindi karaniwan, katahimikan na parang may nagpipigil ng hininga sa likod ng pinto. Ang mga ibong maya ay hindi humuhuni, ang mga motorsiklo na nagpapalitan mula sa palayan ay biglang naging tahimik, at maging ang hangin na karaniwang nagpapakampay sa mga dahon ng saging ay tila nakalimutan ang daan sa malambot na putik. Bigla, mula sa dulo ng kulungan ni Tandang Isko, ang punong sityo na ang boses ay karaniwang nangunguna sa mga pulong sa sityo. Lumabas ang isang mahaba at matinis na tahol na mas kamukha ng isang ungal. 1 segundo. 2 segundo. At tila may hindi naririnig na utos, sumagot ang dose-dosenang iba pang mga aso. Hindi ito tahol ng pagbati sa amo. Hindi ito babala para sa pusa ng kapitbahay. Ito ay tunog na nagpapatindig ng balahibo, tunog ng pag-aalala, galit at pagbabantay sa isang hininga. Ang mga matatanda sa Pinagpala ay naniniwalang kapag ang aspin ay umiiyak sa langit, mayroong hindi magandang nangyayari sa lupa. Si Aling Nena, na nagpapahinga ng pritong lumpia sa kanyang maliit na tindahan malapit sa arko ng sityo, ay lumingon. Ang mabilis niyang kamay ay biglang nanigas. Bakit ang ingay yata, bulong niya. Ilang mga lalaki na nagkakape sa bangkong kahoy ay nagtinginan. Pagkatapos ng ulan, kalmado ang mga iyan tol, sabi ni Mang Tonyo habang hinahaplos ang bigote na nagsisimula ng mamuti. Sa malayo, ang mga ilaw ng kulungan ay nagsindi isa-isa, tulad ng malalaking mata ng alitaptap. Ngunit ang dilaw na liwanag na iyon ay hindi nagdala ng pakiramdam ng seguridad. Sa halip, ito ay nagdagdag ng kapal sa mga anino. Sa gitna ng sabay-sabay na tahol, mayroong isang damdamin na mahirap ipaliwanag. Tila naghihintay ang nayon na may magpakita, marahil mula sa likod ng kumpol ng kawayan, marahil mula sa madilim na pasilyo sa hilera ng mga boarding house ng mga manggagawa at mga intern. Doon nakatira si Anya Di Masupil.
Isang maliit na kwarto sa hilera na pag-aari ni Aling Nena. Isang dalaga mula sa syudad na dumating na may pagnanasa na matuto tungkol sa aso. Nagdala siya ng makakapal na libro, nagdala ng magalang na ngiti at kaugalian na magsabi ng ki apot po, kahit na hindi pa masyadong bihasa ang dila niyang Tagalog. Maraming ina ang nagsasabing ang batang ito ay mahinhin. Bagay na maging totoong veterinaryo. Sinusundan siya ng maliliit na bata sa kalye dahil laging yumuyuko si Anya para batiin ang mga asong dumadaan, hinahaplos ng dahan-dahan ng walang takot. Sa teresa ng kanyang bahay, sinindihan ni Dr. Benjo Santos ang mga ilaw ng kulungan isa-isa. Kalma, boy. Tama na, malambing ngunit mabigat ang kanyang boses. Alam niyang mabuti na ang tahol sa gabi na tulad nito ay hindi tungkol sa pusa na nagnanakaw ng ulam. May amoy na nahuli ang ilong ng aso. Basang lupa na maihalong isang bagay na banyaga, hindi karaniwang bakas. Tumingin si Benjo sa direksyon ng madilim na hilera ng boarding house. Isang bintana lang ang kumurap sandali at pagkatapos ay namatay muli. Umubo siya at inayos ang balikat. Pagkatapos ng orasyon, ikot ako, sabi niya sa kanyang katulong. Gayunpaman, maging ang pangungusap na iyon ay tila nalunod sa alon ng tunog ng aspin na hindi humuhupa. Pagdakip sa salarin at reaksyon ng nagagalit na mga residente. Lumabas si Tandang Isko sa daanan na may bakas ng putik, na may kapote na nakasampay sa braso. Ang kanyang mukha ay matigas, ang mga mata ay tila naghihiwa sa dilim. Iginagalang siya ng mga tao sa pinagpala, matapang, masipag sa pagroronda. Siya ang pinakamabilis na dumating kapag may sakit na kambing o may aksidente. Noong gabing iyon, tumayo siya sa ilalim ng palatandaan ng sityo at pinakinggan ang direksyon ng tahol. Mula sa timog ang direksyon, bulong niya. Ilang kabataan ang lumapit, naghihintay ng utos. Ngunit itinaas lang ni Tandang Isko ang palad niya. Huwag magpadalos-dalos. Ang amihan ay lalong humina, ngunit ang amoy ng basang lupa ay lalong naging matindi. Bahagyang nahaluan ng amoy ng murang sabon mula sa mga damit na minadaling isinampay. Sa maliit na kanal, ang tubig ay dumaloy, nagdadala ng mga natirang dahon na dumadaan sa madulas na bato na nagniningning. Sa itaas, ang mga ulap ay gumulong, tinatakpan ang mga bituin. Sa ibaba, ang nayon ay nagpatalas ng pandinig. Si Berto, isang bata sa ika-8 baitang na mahilig sumilip sa kulungan at nangangarap na maging tagasanay ng aso, ay nakasandal sa bakod na kawayan. Ang mga mata niya ay bilog. Alam niya ang pagkakaiba ng tahol ng may bisita at tahol ng may panganib. Ang narinig niya ngayong gabi ay ang pangalawa. Kinagat niya ang labi, gusto niyang tumakbo sa hilera ng boarding house ni Aling Nena. Gusto niyang tiyakin na isinara na ni Ate Anya ang bintana at ikinandado ang pinto. Ngunit ang mga paa niya ay tila pinipigilan ng putik. Malamig, mabigat, pinipigilan ang paghakbang. Huwag ka munang lumabas, boses ng nanay ni Berto mula sa likod ng pinto. Hayaan na lang ang mga tatay ang umikot. Sa ibang mga bahay, pinipigilan din ng mga ina ang kanilang mga anak at asawa, tumitingin mula sa likod ng kurtina. Mayroong mga bumubulong, hindi mistikong dasal, kundi maikling panalangin, sana ay lumipas ang gabing ito ng walang masamang balita. Ngunit ang pinagpala ay parang lumang pahina ng aklat. Bawat linya ng ulan, bawat bakas ng kuko, bawat tahol ng aspin ay nagsusulat ng isang bagay dito. At ang sulat na iyon, bagaman hindi pa nababasa ng malakas, ay nakadiin na sa puso ng lahat. Mula sa timog, mula sa pasilyo na patungo sa hilera ng boarding house. Ang boses ng aso ay tumaas, humihila na parang may isang bagay o isang tao na dumaan, na nag-iwan ng bakas na hindi karapat-dapat na naroroon sa lupang ito. Sa tindahan ni Aling Nena, pinatay niya ang kalan. Sarado muna, sabi niya sa sarili. Ang mga kamay niya ay nanginginig ng bahagya. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pangitain. Sa teresa ng kulungan, iniayos ni Dr. Benjo ang ulo, hinahaplos ang pito sa bulsa. Sa ilalim ng palatandaan ng sityo, huminga ng malalim si Tandang Isko. Natapos ang takipsilim, bumagsak ang gabi. At ang pinagpala, kasama ang lahat ng pagmamalaki, tradisyon, at mga asong aspin nito, ay naghahanda na pumasok sa isang kabanata na walang sinuman ang umaasa na basahin. Ang nakaraan ng biktima, sino siya at ano ang nangyari noong gabing iyon?
Ang umaga sa pinagpala ay dumarating ng dahan-dahan, tulad ng isang taong nag-aalangan na kumatok sa pinto ng bahay ampunan. Ang manipis na ulap ay nakabitin sa ibabaw ng mga bubong na yero, tinatakpan ang bahagi ng araw na dapat ay nagdadala ng init. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng amoy ng putik na nakadikit sa daanan, sa bakod na kawayan, maging sa balahibo ng aso na kakatapos lang bitawan mula sa kulungan. Nakahanap si Dr. Benjo Santos sa bakuran. Ang jacket niya ay basa pa. 15 aspin ang nakaupo na nakahanay. Ang kanilang mga mata ay nagbabantay, tila nagtatago ng sikreto ng nakaraang gabi. Kalma, boy, Luna. Tama na, malambing niyang sabi. Walang isang aso man ang sumagot ng masiglang tahol tulad ng karaniwan. Lahat ay tahimik, umaamoy lang sa lupa at humihikbi ng mahina. Bumuntong hininga si Benjo. Bihira ang magkamali sa instinto ng hayop. Ang gabi na maingay tulad nito ay tiyak na may iniwan. Marahil ay magnanakaw, marahil ay isang bagay na mas masahol pa. Tiningnan niya ang orasan. Bakit wala pa si Anya, bulong niya. Karaniwan, alas 7 ng umaga ay naroroon na ang dalaga na may gomang bota at termos ng tsaa, bumabati ng may maliit na ngiti. Ngunit tahimik ang bakuran ngayong umaga. Sinubukan niyang tumawag. Mahabang tono ng tawag, walang sumasagot. Baka natagalan siya sa paggising, naisip niya. Ngunit ang puso niya ay hindi mapakali. Hindi kailanman nahuli si Anya. Kahit na malakas ang ulan, kinuha niya ang susi ng motorsiklo at nagmadaling pumunta sa boarding house. Sa daan, nakasalubong niya si Aling Nena, ang may-ari ng hilera ng kwarto, na nagwawali sa bakuran na may mukhang nag-aalala. Doktor, gumagala na kayo ng maaga, bati niya. Titingnan ko si Anya. Hindi sumasagot ang tawag. Huminto sa pagwawali si Aling Nena. Hindi ko pa rin siya nakita na lumabas, Dok. Karaniwan, sa ganitong oras, bumibili na siya ng puto sa tindahan. Tingnan natin ang kwarto niya. Mabilis silang naglakad sa makipot na pasilyo. Madulas pa rin ang sahig dahil sa putik. Ang pinto ng kwarto ni Anya ay saradong-sarado. Ang kurtina ay nakababa ng buo. Mahina siyang kumatok si Aling Nena. Anya, gising na, ineng. Walang sumagot. Kumatok siya ulit ng malakas. Tahimik pa rin, tanging ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa kanal ang maririnig. Pinigilan ni Dr. Benjo ang hininga, ang malamig na pakiramdam ay gumagapang sa kanyang dibdib. Maaari ko bang subukan? Tanong niya. Anya, si Dr. Benjo ito. Nasa loob ka ba? Tahimik pa rin. Kinagat ni Aling Nena ang labi niya at tumakbo para kunin ang duplicate key. Nang ipasok ang susi, click, hindi nakalock ang pinto mula sa labas, ngunit bahagya lang itong naitulak at huminto. Nakalock mula sa loob, Dok, bulong niya. Tinitigan ni Benjo ang pinto. Nanigas ang panga niya. Umalis ka, Aling Nena. Binangga niya ang pinto ng balikat. Ang lumang kahoy ay nabasag at bumukas. Ang hangin mula sa loob ng kwarto ay sumalakay palabas. Kakaibang amoy, halo ng alkohol, murang pabango, at isang bagay na metal, amoy dugo. Ang liwanag ng umaga ay tumama sa magulong kwarto, kalat ang mga libro, nakabaligtad ang upuan, basag ang baso. Sa gitna ng kaguluhan, nakahandusay ang katawan ni Anya sa gusot na kama. Ang kanyang balat ay maputla tulad ng kandila. Sumigaw si Aling Nena, bumagsak ang katawan niya sa sahig. Tumayo ng matigas si Benjo. Tila huminto ang mundo. Sa liig ni Anya ay nakabalot ang isang maikling kadena na bakal, kadena na karaniwan niyang ginagamit sa pagte-training ng pinakamabangis na aso. Ang kadena ay itim dahil sa kalawang at tuyong dugo. Matagal na tinitigan ni Benjo ang kanyang estudyante. Ang hininga niya ay mabigat, ang lalamunan niya ay tuyo. Sa nanginginig na kamay, inangat niya ang cellphone at dinyal ang numero ng pulisya. Pulis, si Benjo Santos ito, may pagpatay sa Sitio Manggahan, Deer Reef. Pinagpala. Pumunta kayo agad dito. Putol-putol ang boses niya. Sa labas ng kwarto, muling tumahol ang mga aso, hindi sabay-sabay, kundi sunod-sunod, tulad ng dasal ng pagluluksa sa isang maulap na umaga. Nagsisimula ng mawala ng tiwala sa batas ang mga residente.
Ang tunog ng sirena ay bumabasag sa katahimikan ng pinagpala, tulad ng isang kutsilyo na humihiwa sa ulap ng umaga. Isang aspin ang umungol ng maikli mula sa kulungan ni Easy. Benjo, tila alam na may malaking nangyayari. Huminto ang sasakyan ng pulisya sa daanan na may putik sa harap ng hilera ng boarding house. Mula sa loob, bumaba si Kompol Arief de Guzman. Isang lalaki na may matigas na mukha sa kanyang unang bahagi ng 40. Basa ang uniforme niya dahil sa natitirang ulan. Tumingin siya sa paligid at nagbigay ng senya sa 2 batang opisyal. Umalis ang lahat. Huwag hawakan ang anuman. Ang boses niya ay walang tono ngunit matalas. Yumuko ang grupo ng mga residente. Sa gitna nila, nakatayo si Tandang Isko, ang punong sityo, sa ilalim ng isang itim na payong. Ang kanyang mukha ay matigas na parang inukit sa bato. Sa harap ng kwarto, nakatayo pa rin si Ilse. Benjo, hawak ang pito ng aso. Si Aling Nena ay nakaupo sa hagdan, umiiyak ng mahina. Ikaw ba ang tumawag, Dr. Santos? Ako ang tumawag. Mabuti, ngayon sisimulan namin ang pagsisiyasat. Pakihintay muna dito. Naglakad siya papasok sa maliit na kwarto na tahimik. Mabigat ang hangin sa loob, nagtatago ng halo ng amoy ng metal at murang pabango. Pumikit si Arief sandali, huminga ng malalim, ang kanyang matagal ng nakaugalian bago makakita ng masamang bagay. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid. Basang sahig, nakabaligtad ang upuan, ang mga basag na salamin ay nagpapalabas ng mahinang sikat ng araw. Sa dulo ng kama, may bakas ng sapatos na naiwan sa tuyong lupa. Isulat iyan, sabi niya kay Bripto Di Masolano. Opo, Kompol. Basa pa, marahil ay bago lang. Lumuhod si Arief sa tabi ng kama, tinitigan ang liig ng biktima. Kadena ng aso. Opo, sir. Uri ng training chain, sagot ni Dimas. Lunok si Ilse. Benjo. Ang kadenang iyon ay galing sa kulungan ko, ngunit karaniwan kong inilalagay sa drawer ng bodega. Laging nakalock ang drawer. Ibig sabihin may nakakaalam ng lugar. Tumayo si Arief, tinitigan ang maliit na mesa malapit sa bintana. May basag na cellphone, nakabukas na libro, at tuyong tasa ng tsaa. May palatandaan ng paglaban, bulong niya. Tama, sir. Sagot ng forensic team. May mga bakas ng kuko sa kanang kamay ng biktima. Nanatiling tahimik si Arief ng matagal. May isang bagay na hindi nakikita, ngunit nararamdaman sa hangin, tulad ng isang manipis na sinulid na nag-uugnay sa lahat ng katahimikan. Sa labas ng kwarto, may naririnig na mga yapak. Nakatayo si Tandang Isko sa pinto. Kompol, mahina niyang boses. Ang lupa namin ay hindi pa kailanman nadumihan ng ganito. Pakiusap, hanapin ninyo ang salarin sa lalong madaling panahon. Nag-aalala na ang mga tao. Naiintindihan ko, Tandang Isko, mahinahong sagot ni Arief. Ngunit pakiusap, wag munang hawakan ng mga residente ang anuman. Tumango si Tandang Isko, ngunit sa likod ng mga mata niya ay may nag-iinit na baga. Umalis siya nang hindi nagsasalita. Ang kanyang itim na payong ay tumutulo ng tubig na parang lumang dugo. Dumating ang morgue. Nang inangat ang body bag, ang tahol ng mga aso ay umalingaw mula sa malayo, mahaba at mabigat, tulad ng dasal ng pagluluksa sa isang maulap na umaga. Sa likod ng bakod na kawayan, si Berto, ang bata mula sa kapitbahay, ay nakatayo. Pinapanood niya ang lahat. Sa kamay niya ay may isang piraso ng tinapay na hindi pa nakakagat. Bumulong siya, kagabi, nakakita ako ng ilaw sa bintanang iyon. Parang flashlight, pero hindi galing sa direksyon ni Aling Nena. Narinig ito ng bahagya ni Bripto Dimas, lumingon. Ngunit tumakbo na si Berto palayo. Tanging ang etyo ng mga salita niya ang naiwan sa hangin, nakabitin na parang isang maliit na palaisipan sa harap ng kwarto. Inutusan ni Arief ang kanyang grupo, kunin ang kadenang iyon, sapatos at cellphone. Ipadala agad sa labi. Nang umalis ang mga opisyal na dala ang itim na body bag, iniwas ni Easy. Benjo ang mukha. Tahimik na tumulo ang luha niya. Mabuting bata siya, Kompol. Alam ko, mahinahong sagot ni Arief. Hahanapin namin kung sino ang gumawa nito.
Ang manipis na ulan ay bumalik, naghugas sa bakuran. Tumingin si Arief sa kulay abong langit at pagkatapos ay yumuko, tinitigan ang sapatos niya na may putik. Alam niya na simula sa araw na iyon, hindi na magiging pareho ang pinagpala. Mula sa malayo, naririnig ang boses ni Tandang Isko na mahina na nakikipag-usap sa ilang residente. Ang tono ng boses niya ay mabigat, puno ng pigil na galit. Tinitigan siya ni Arief sandali. Bumulong ang pangitain niya, nagsisimula pa lang ang bagyo. Tumitindi ang tensyon, nagsisimula ng pag-usapan ang plano ng iparusa ng komunidad. Dahan-dahang lumubog ang hapon sa pinagpala. Ang mga ulap ay nakabitin ng mababa, pinipigilan ang natitirang ulan na hindi pa bumabagsak. Ang amoy ng basang lupa na maihalong mabahong kulungan ng aso ay kumalat sa bawat pasilyo. Ngunit ang pinakanararamdaman ay hindi ang amoy na iyon, kundi ang tensyon na kumakapal sa hangin, isang bagay na hindi nakikita, ngunit nagpapabigat sa hininga ng lahat. Mula umaga, mabilis na kumalat ang balita ng pagkamatay ni Anya, mas mabilis kaysa sa hangin sa lambak. Ang mga residente na karaniwan ay palakaibigan ngayon ay nag-uusap ng pabulong. Sa tindahan ng kape ni Aling Nena, 3 lalaki ang nakaupo na nakapaligid. Sabi, ang kadenang iyon ay galing sa kulungan ni Dr. Benjo, sabi ng may makapal na bigote. Maaaring kinuha ng sinuman, sagot ng kasama niya. Pero narinig ko, tumahol ang mga aso sa parehong direksyon kagabi. Baka may nakita sila. Lahat ay tumahimik, nagtinginan sa isa't isa. Ang isa ay tumingin sa labas ng bintana sa madilim na kulungan. Minsan, pakiramdam ko may isang bagay sa sityong ito na hindi pa gustong lumabas sa ibabaw. Sa bahay ni E.C. Benjo, tahimik ang atmosfera. Nakaupo siya sa mesang kahoy. Ang tasa ng kape sa harap niya ay matagal ng malamig. Binuksan ni Kompol Arief ang isang maliit na notebook. Doktor, maliban kay Aling Nena at sa biktima, sino ang maaaring makapasok sa bodega kung saan nakaimbak ang kadena? Kinuskos ni Benjo ang noo niya. Ako lang at 2 katulong, si Renan at Tony. Si Renan, umuwi sa Kabisayaan 2 araw na ang nakalipas, may sakit ang nanay niya. Si Tony, nandito pa, pero kaninang umaga, hindi ko siya nakita. Mabilis na nagsulat si Arief. Mabuti, kailangan kong kausapin si Tony ngayong gabi. Mula sa labas, malakas na tumahol ang mga aso. Tila nagagalit sa katahimikan. Tumingin si Arief sa bintana. Kailangan kong magtanong ng isa pang bagay. Mayroon ba kayong espesyal na pagkakaugnay kay Anya? Nagulat si Benjo. Wala, sir. Siya ay parang anak ko na, masipag, magalang at mahal ang mga hayop. Tumango si Arief ng mahina. Mabuti, salamat, doktor. Pagsapit ng gabi, nagsimulang sumindi ang mga ilaw na digaa sa sityo. Sa balay ng barangay, nagtipon si Tandang Isko kasama ang ilang lalaki. Hindi tayo maaaring maghintay lang sa pulisya, mabigat ang boses niya. Ang ating dalaga ay pinatay sa lupang ito. Kung ang salarin ay tagalabas, kailangan nating malaman. Kung tagaloob, mas delikado pa. Ilang tao ang umugong bilang pagsang-ayon. Ngunit sabi ni Kompol Arief, huwag gambalain ang investigasyon, sabi ng isang kabataan sa sulok. Tinitigan siya ni Tandang Isko ng matalas. Ang batas ng syudad ay walang alam sa ating kahihiyan. Mas mataas ang karangalan ng sityo kaysa sa kanilang mga patakaran. Umiinit ang atmosfera. Isang maliit na apoy ang nagsisimulang tumubo sa puso ng mga residente. Samantala, sa boarding house, mag-isang nakaupo si Aling Nena sa balkonahe. Ang maliit na kandila sa harap niya ay kumukurap. Tinitigan niya ang kwarto ni Anya na ngayon ay walang laman. Ang kurtina ay mahinang gumagalaw na hinihipan ng hangin. Anya, bulong niya, basa ang mga mata. Bigla, may narinig siyang mahinang tunog, katok, katok, parang may nahulog mula sa loob ng kwarto. Tumayo si Aling Nena, tinitigan ang pinto. Anya, nanginginig ang boses niya. Ngunit muling humihip ang hangin na nagpatama sa kurtina sa bintana. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng bahay, ikinandado ng mahigpit, nilulunok ang kakaibang pakiramdam na hindi maipaliwanag. Sa daan, naglalakad si Kompol Arief, kasama si Bripto Dimas na may dalang flashlight. Papunta sila sa bahay ni Tony, ang katulong ni Ilse.
Benjo. Madilim ang maliit na bahay, tanging ang mahinang ilaw lang ng kusina ang nakasindi. Kumatok si Arif, walang sumagot. Kumatok siya ulit ng mas malakas. Tony, pulis ito. Mula sa loob, may narinig na tunog ng upuan na gumalaw. Nagbigay ng senya si Arif. Sinindihan ni Dimas ang flashlight sa likod ng bintana, ngunit isang mabilis na anino lang ang nakita. Bumukas ang pinto. Lumabas si Tony na may maputlang mukha. Pasensya na, sir. Kagigising ko lang. Maaari ba kaming pumasok? CJ. Magulo ang bahay, kalat ang mga damit sa upuan, nagkalat ang mga bote ng inumin. Kalmadong nagmamasid si Arif. Tony, kailan mo huling nakita si Anya? Kahapon ng hapon, sir. Naglilinis pa siya sa kulungan. Sigurado? Opo. Umalis ako muna. Nandun pa siya. Tinaasan ng kilay si Arif. Sabi ni Dr. Benjo, sabay kayong umuwi. Nautaw si Tony. Nakalimutan ko yata, sir. Uminom ako ng gamot para sa lagnat noong oras na iyon. Nagpalitan lang ng tingin sina Arif at Dimas. Walang kailangang idagdag. Marami nang nasabi si Tony sa takot niya. Ganap na bumagsak ang gabi. Binalot ng ulap ang daanan ng nayon. Mula sa malayo, ang taho ng mga aso ay nagpapalitan, mahaba at malakas, tulad ng isang hindi natapos na tawag. Tumingin si Arif sa direksyon ng tunog at bumulong, may isang taong hindi makakatulog ng mahimbing ngayong gabi. Dialogo na puno ng damdamin sa pagitan ni na Arif at Tandang Isko. Ang umaga ay dumating ng tahimik sa pinagpala. Ang manipis na ulap ay nakabitin sa ibabaw ng mga bubong na kawayan, binabalutan ang malamig na lambak. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng amoy ng basang lupa at mabigat na hangin na nagpapabigat sa dibdib. Ngunit mas mabigat kaysa sa ulap ay ang galit na dahan-dahang lumalaki sa puso ng mga residente. Mula pa noong madaling araw, mabilis na kumalat ang bagong balita. Si Rudy, isang batang manggagawa mula sa kulungan sa Silangan, ay nakita na dumaan sa boarding house ni Anya noong gabi bago ang insidente. Walang sinuman ang nakatitiyak. Ngunit sa sityong ito, ang mga bulong ay mas malakas kaysa sa katibayan. Sa plaza ng barangay, nagtipon na ang mga residente. Nakatayo si Tandang Isko sa gitna, matigas ang mukha. Ang kanyang namamaos na boses ay tumago sa hangin ng umaga. Kahapon, tumahimik tayo. Ngayon, hindi na maaari, malakas niyang sabi. Tinitigan siya ng mga tao, ang iba ay bumubulong, ang iba ay tumatango. Si Kompol Arif, taga-syudad. Hindi niya naiintindihan ang dugo at dangal ng ating sityo. Ang ating dalaga ay pinatay at ang salarin ay gumagala dito. Nagsimulang umugong ang mga residente. Kung si Rudy ay talagang inosente, patuloy niya, hayaan siyang magpaliwanag sa harap ng lahat. Ngunit kung nagsisinungaling siya, alam ninyo kung ano ang dapat gawin. Ilang aso sa kulungan ang tumahol ng mahina, na lalong nagpatindi sa atmosfera. Sa gilid ng ilog, kagigising lang ni Rudy. Ang mga mata niya ay mugto, ang mukha niya ay gusot. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang buhay niya ay biglang naging pinag-uusapan. Naghatid lang siya ng pagkain para sa mga aso noong gabing iyon, wala nang iba pa. Ngunit tila nakikipagsabuatan ang mundo laban sa kanya. Nang lumabas siya para kumuha ng tubig, 3 lalaki na ang nakatayo sa harap ng bakod na kawayan. Rudy, sabi ng may bigote. Gusto lang naming magtanong. Tungkol saan, kuya? Nasaan ka noong gabing iyon? Aling gabi? Huwag kang magkunwari. Noong gabi ng pagkamatay ni Anya. Lunok si Rudy. Nasa kulungan ako. Malakas ang ulan noon. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin ninyo si Dr. Benjo. Itinuro ng isa sa mga lalaki ang pantalon niya. Saan galing ang putik na iyan? Mula sa kulungan. Pagkatapos ng ulan. Ang boses niya ay humina. Bigla, mula sa malayo, may narinig na sigaw. Nandito siya. Si Rudy, nandito. Sa loob ng ilang minuto, 12 ng tao ang tumakbo, may dalang kahoy at sulo. Si Tandang Isko ang nasa harap nila, namumula ang mukha, mabigat ang hininga.
Rudy, sabihin mo kung ano ang ginawa mo noong gabing iyon. Nanginginig si Rudy, umatras ng isang hakbang. Inosente ako. Hindi ko nga siya nilapitan. Napabuntong hininga si Tandang Isko. Akala mo ba bulag kami? Alam ng lahat na madalas mong tinitingnan si Anya. Nagalit ka dahil tinanggihan ka niya, hindi ba? Malakas na umiling si Rudy. Hindi, sir. Hindi ko siya hinawakan. Ang tunog mula sa kulungan ay malayo, mabigat, tila nakikipagkaisa sa pag-alog sa hangin. Ang madilim na langit ay nagpipigil sa maliit na sityo na may nakakatakot na katahimikan. Sa bahay ng punong sityo, si Kompol Arief ay nagbabasa ng tala tungkol kay Tony, ang katulong ni Izzy. Benjo. Katatapos lang niyang buksan ang folder ng ulat nang tumakbo si Bripto Dimas papasok, hingal na hingal. Sir, papunta ang mga residente sa bahay ni Rudy. Gusto siyang kalagkarin sa plaza. Tinitigan siya ni Arif ng matalas. Ilang tao? Mahigit 20. Ihanda ang grupo, mabilis. Huwag ninyong hayaan na hawakan nila siya. Tumakbo silang dalawa palabas. Madulas ang kalsada. Nagiging makapal muli ang ulap. Ang tahol at sigaw ay naghahalo sa malayo. Alam ni Arief na kung huli sila ng ilang minuto, maaaring may dumanak na dugo. Nang dumating sila, pinalibutan na ang bahay ni Rudy. Nagtuturo ang mga residente, sumisigaw at nagpipilit mula sa lahat ng direksyon. Nakatayo si Rudy sa harap ng pinto. Maputla ang mukha niya, nakataas ang mga kamay niya. Inosente ako. Tanungin ninyo si Benjo. Nagtatrabaho lang ako noong gabing iyon. Umusad si Tandang Isko, nanginginig ang tungkod sa kamay niya. Tama na ang dahilan. Ang may sala ay laging mahusay magsinungaling. Inangat niya ang tungkod niya ng mataas, ngunit bago siya makahakbang, umalinggaw ang isang boses. Tigil! Lahat ibaba ang mga armas. Ang boses na iyon ay nagpatigil sa pulutong. Nakatayo si Arief sa gitna ng ulap. Mabigat ang hininga niya. Ang baril ay nasa kamay, ngunit ang dulo nito ay nakaturo sa lupa. Ang sinumang mananakit sa kanya ngayong gabi, ikukulong ko rin. Matatag niyang sabi. Siya ang salarin, sigaw ng isang tao. Tinitigan ni Arief ang taong iyon ng matalas. Mayroon ba kayong ebidensya? Kung balita lang, huwag ninyo itong gawing dahilan para magdumanak ng dugo. Nagsimulang magtinginan ang pulutong. Ang tunog mula sa kulungan ay mahina, sinundan ng malamig na hangin na dumaan sa pagitan ng mga puno. Lumapit si Arief kay Rudy, mahinang tinapik ang balikat niya. Sumama ka sa akin sa opisina ng barangay. Kung totoo ka, ako ang magtitiyak sa kaligtasan mo. Tinitigan siya ni Rudy nang may basang mata at tumango ng mahina. Salamat, sir. Nang lumalakad sila sa gitna ng pulutong, nakatingin lang si Tandang Isko nang may nagniningas na mata. Kung hindi kayang linisin ng batas ang kasalanang ito, bulong niya, ang lupa mismo ng pinagpala ang gagawa nito. Mula sa malayo, ang tahol ng mga aso ay umungol ng mahaba, tumago sa manipis na ulap. Tila nagdadala ng galit ng lupa na hindi pa kalmado. Nakabitin sa hangin hanggang sa sumunod na umaga. Kasukdulan, ang huling desisyon sa gitna ng malakas na ulan. Pagkaraan ng ilang oras mula nang tumakas sila mula sa bodega ni Izzy. Benjo, hindi pa rin humihinto ang ulan. Ang langit sa pinagpala ay itim na itim, binalutan ng malamig na ulap at kidlat na paminsan-minsan ay humihiwa sa kalangitan. Kompol Arief, Bripto Dimas, at Tony ay naglalakad na nakayuko, tumatago sa malakas na ulan na nag-aalis ng lahat ng bakas ng paa sa putik. Ang kanilang hininga ay mabigat, ang lamig ay gumagapang hanggang sa buto. Tony, mahina ngunit matatag ang boses ni Arief. Alam kong takot ka. Ngunit kung gusto mong mabuhay, kailangan mong manatiling gising. Huwag kang hihinto. Tumango lang si Tony. Nanginginig ang lakad niya. Inakbayan siya ni Dimas, ginagabayan sa gitna ng madulas na putik. Mula sa direksyon ng nayon, muling narinig ang tahol ng aso at sigaw ng mga residente. Lalo itong lumalakas at lumalapit. Alam nila ang direksyon natin, hingal na sabi ni Dimas. Huminto si Arief, tumingin sa paligid.
Sa kaliwa, ang maliit na ilog ay umaapaw. Sa kanan, ang bukid ng mais ay kakatapos lang anihin. Kahit saan tayo magpunta, hahabulin nila tayo, bulong niya. Matagal niyang tinitigan si Tony. Gusto mo bang mabuhay? O mamatay na parang hayop na hinahabol? Tumingin si Tony na may pulang mata, basa. Hindi ko alam, sir. Gusto ko lang matapos na ito. Huminga ng malalim si Arif. Hindi pa panahon para matapos. Hindi pa naririnig ang katotohanan. Tumakbo silang muli, sumusunod sa maliit na landas sa pagitan ng mga puno ng nara. Ang amoy ng basang lupa na may halong bulok na dahon ay pumuno sa hangin. Sa tuwing kumikidlat, ang kanilang mga anino ay kumikislap sa likod ng mga puno, tulad ng tatlong ligaw na kaluluwa. Ang madulas na lupa ay nagpadulas kay Dimas, ngunit agad siyang nahila ni Arif. Lalong lumakas ang mga yapak at tahol sa malayo. Sa direksyon ng ilog, papunta sila dito, sigaw ng isang boses mula sa likuran. Mabilis na lumingon si Arif. Ang tanging daanan para makatakas ay ang tumawid sa malakas na agos ng ilog sa dulo ng kakahuyan. Doon tayo dadaan, sabi niya. Kung makatawid tayo, mawawala ang mga bakas nila. Nang hindi naghihintay, bumaba si Arif sa maliit na bangin. Ang tubig sa ilog ay umaagos ng marahas. Nag-aalangan si Tony, ngunit matalas siyang tinitigan ni Arif. Gusto mo bang tagain kanila doon o maligtas dito? Tinitigan ni Tony ang madilim na agos, pagkatapos ay pumikit at tumalon. Sinundan sila ni Arif at Dimas. Ang tubig ay humampas sa kanilang katawan na parang libu-libong malamig na latigo. Ang malakas na agos ay humila, ngunit nagawa ni Arif na pigilan si Tony at hilahin siya sa isang malaking bato. Nagpumiglas sila sa pagtawid, nanginginig at pagod. Sa kabilang panig, bumagsak sila sa gilid ng ilog. Hingal na hingal, tumingin sa likuran si Dimas. Ang sulod ng mga residente ay malabo pa rin sa gitna ng ulan. Sir, kung malalaman nila ang daanan na ito, tapos na tayo. Tinitigan ni Arif ang umaagos na tubig at dahan-dahang nagsalita, hayaan mong dalhin ng tubig ang lahat ng bakas. Kumuha siya ng sanga, inalis ang mga bakas ng paa sa lupa, at tinakpan ng basang dahon. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sa isang lumang istruktura, isang dating bodega ng pakain ng aso. Ang dingding ay mailumot, tumutulo ang bubong, ang amoy ng kalawang na may halong basang lupa ay sumalubong sa kanila. Magpahinga tayo dito hanggang umaga, sabi ni Arif. Umupo si Tony sa sulok. Nanginginig ng husto ang katawan niya. Binigyan siya ni Dimas ng basang jacket. Alam mo ba kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon, Tony? Tanong ni Arif nang may mabigat na boses. Matagal na tahimik si Tony, walang laman ang mga mata na nakatingin sa sahig. Gusto ko lang siyang kausapin pero sumigaw siya. Nagpanik ako. Hindi ko sinasadyang pumatay. Ang boses niya ay basag, halos nawala sa lakas ng ulan sa bubong na yero. Matagal na tinitigan ni Arif si Tony. Ang mukha niya ay matatag, ngunit may pagod sa kanyang mga mata. Ang katotohanan ay hindi kailanman dumarating ng walang sugat, bulong niya sa sarili. Yumuko siya at nagsalita ng kalmado ngunit matalas. Ang pagkakamali ay matutubo sa katapatan, hindi sa pagtakas. Sinira mo ang buhay ng isang tao. Huwag mong sirain ang sarili mong buhay. Yumuko si Tony, ang luha ay humalo sa ulan. Tinitigan ni Dimas ng may pag-aalala. Sir, kung malalaman ng mga residente na nandito si Tony, hindi sila maghihintay ng paglilitis. Tumango si Arif. Alam ko. Tiningnan niya ang basag na bintana. Ang langit ay nagsisimula ng pumuti, malapit na ang bukang liwayway. Sa opisina ng barangay, nakatayo si Tandang Isko sa bakuran. Basa ang kanyang sira-sirang kapote. Ang kanyang mukha ay madilim at basa. Si Rudy, na nakakulong pa rin sa loob, ay nakatingin sa labas sa mga rehas. Narinig niya ang sigaw ng mga residente, ang pangalan ni Tony ay binabanggit. Sa kanyang puso ay maihalo ng takot at pag-asa, marahil ay lalabas ang katotohanan. Ngunit sa bakuran, patuloy na sumisigaw ang pulutong, kung hindi kayang maging patas ng pulisya, kami ang magpaparusa. Itinaas ni Tandang Isko ang kamay niya, ang boses niya ay umalinggaw tulad ng kulog.
Kung hindi kayang isakatuparan ng kanilang batas ang hustisya, ang batas natin ang magsasalita. Sumagot ang pulutong, batas natin, batas natin. Ang mga sulo ay nagliliyab na pula sa gitna ng ulan. Ang anino ng mga mukhang puno ng galit ay nakikita sa ambon. Sa kakahuyan, nakatayo si Arif sa pinto ng bodega, tinitigan ang malabong liwanag ng sulo. Sa kanyang puso, bumulong siya, ang gabing ito ay hindi tungkol sa paghuli sa salarin, ito ay tungkol sa pagliligtas ng kaluluwa ng tao bago maging hayop ang lahat. Ang kulog ay umalinggaw sa pinagpala, tila ang lupa ay umiiyak din sa basang at malamig na katotohanan noong gabing iyon. Pagdating ng bukang liwayway, ang wakas ng madilim na gabi sa pinagpala. Lumipas ang mahabang gabi na iyon. Nag-iwan ng mga natirang baga sa lupa ng pinagpala. Ang umaga ay dumating na may basang hangin, malamig, at tahimik, tila nagpipigil ng hininga ang nayon. Sa madulas na daanan sa harap ng opisina ng barangay, ang mga baga ng sulo kagabi ay naglalabas pa rin ng manipis na usok. Ang basang lupa ay puno ng bakas ng paa, natitirang galit na ngayon ay naging pagod. Ilang residente ang naglalakad pa uwi na nakayuko. Wala nang sigaw. Tanging ang mahinang tunog lang ng tubig na tumutulo mula sa butas ng bubong na yero. Nakatayo si Kompol Arif sa balkonahe ng opisina ng barangay. Basa pa ang uniforme niya, puno ng putik ang sapatos, ngunit wala siyang pakialam. Ang mga mata niya ay nakatingin sa malayo sa direksyon ng bukid, kung saan nakabitin ng mababa ang puting ulap. Sa likuran niya, dumating si Dimas na may dalang manipis na kumot. Sir, dapat magpahinga na kayo. Hindi pa kayo natutulog mula kahapon ng hapon. Hindi sumagot si Arif. Tumingin lang siya sa malayo at dahan-dahang nagsalita. Naririnig mo ba, Dimas? Tahimik na tahimik. Tumango si Dimas. Opo, sir. Pero ang katahimikang ito ay hindi kapayapaan. Ito ay katahimikan ng takot. Ilang opisyal mula sa munisipyo ang dumating, naglagay ng police line sa paligid ng opisina ng barangay. Nakaupo si Tony sa upuan na bakal. Nakaposas pa rin ang mga kamay niya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya umiiyak. Walang laman ang mukha niya, tila nawala na siya ng lahat ng lakas para magsisi. Nilinis ng doktor mula sa medical team ang maliit na sugat sa noo niya. Dahan-dahang lumapit si Arif. Ayos ka lang ba? Yumuko si Tony. Hindi ko alam, sir. Siguro ayos ang katawan ko, pero ang puso ko, hindi. Bumuntong hininga si Arif. Malaki ang pagkakamali mo, ngunit pinili mo ang tamang daan kagabi. Hindi lumaban, hindi tumakas. Iyan ang simula ng pagtubos. Tinitigan ni Tony si Arif, pula ang mga mata. Mapapatawad ba nila ako? Tumingin si Arif sa labas ng bintana, kung saan nakatayo pa rin ang ilang residente, nagmamasid mula sa malayo. Ang pagpapatawad ay nangangailangan ng oras, Tony, minsan mas matagal pa sa parusa. Lumabas si Tandang Isko sa bakuran. Ang kanyang lakad ay dahan-dahan, ang tungkod niya ay nakatusok sa putik. Ang mukha niya ay mukhang mas matanda kaysa kagabi. Tinitigan siya ni Arif, hindi nagsasalita. Huminto si Tandang Isko sa harap ng opisina, huminga ng malalim. Arif, mahina niyang boses. Hindi ako dumating para makipagtalo. Tumango si Arif. Alam ko, Tandang Isko. Pagod na rin ako sa pagsigaw. Tinitigan ni Tandang Isko ang basang lupa sa ilalim ng paa niya. Akala ko ang galit ay makakapagpatahimik sa puso ko, pero hindi pala. Habang lalo akong nagagalit, lalo itong nagiging walang laman. Tinapik niya ang dibdib niya. Siguro hindi ito tungkol sa kung sino ang may kasalanan, kundi tungkol sa kung sino ang mailakas na tumigil. Matagal na tinitigan ni Arif ang matandang lalaki. Iyan ang unang hakbang, Tandang Isko. Hindi lahat ay kayang aminin iyan. Tiningnan ni Tandang Isko si Tony na nakaupo sa loob ng kwarto. Hindi ko alam kung mapapatawad ko siya. Ngunit alam kong ang pagkamuhi sa kanya magpakailanman ay magpapawala lang sa sarili ko. Umiti ng bahagya si Arif. Kagagaling mo lang sa kalahati ng galit ng pinagpala. Tinitigan siya ni Tandang Isko ng malalim. Naniniwala ka pa ba na kayang pagalingin ng batas ang sugat na ito? Dahan-dahang sumagot si Arif. Walang batas na perpekto, Tandang Isko.
Ngunit kung susuko tayo sa galit, ang matitira lang ay gulo. Mula sa malayo, nagsimulang marinig ang boses ng mga bata. Ilang bata ang lumabas na may dalang timba, kumukuha ng tubig sa balon sa harap ng bahay. Dahan-dahang lumipis ang ulap, ngunit sa mga mata ng lahat, ang anino ng nakaraang gabi ay hindi pa rin nawawala ng buo. Ang hangin ay humihip, nagdadala ng amoy ng basang dahon at abo ng sulo. Dumating si Dimas na may dalang ulat. Sir, hiniling ng munisipyo na i-escort natin si Tony sa korte ngayong hapon. Tumango si Arif. Ihahatid natin, ngunit hayaan muna siyang makita kung ano ang iniwan niya. Tiningnan niya si Tony. Halika, lumabas ka sandali. Nag-aalangan si Tony ngunit sumunod. Nang makalabas siya sa opisina ng barangay, nakita niya ang ilang residente na nakatayo sa malayo. Ang iba ay nakatingin ng malamig, ang iba ay tahimik lang. Sa gitna nila, si Aling Nena, ang kapitbahay na madalas bumabati sa kanya noon, ay maihawak na maliit na rosaryo sa kamay. Ang tingin niya ay hindi na puot, kundi puno ng kalungkutan. Yumuko si Tony, nanginginig ang boses. Hindi ako karapat-dapat na makita sila, sir. Tinitigan siya ni Arif. Dahil dyan, kailangan mong makita. Ang kahihiyan na hindi hinaharap ay magiging pagkamuhi sa sarili. Bumalik ang ambon. Tumingin sa langit si Tony. Tumulo ang tubig ulan sa mukha niya. Sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, hindi siya umiyak. Tahimik lang siyang nakatayo, hinahayaan ang ulan na maghugas sa natitirang takot. Lumapit si Tandang Isko ng ilang hakbang, nakatayo sa likod ni Arif. Tiningnan niya si Tony at dahan-dahang nagsalita, harapin mo ang parusa mo ng tama. Huwag na ulit magkaroon ng dugo sa lupang ito. Tiningnan siya ni Tony at yumuko ng malalim. Salamat, sir. Susubukan ko. Tiningnan sila ni Arif. Dalawang tao na halos magpatayan kagabi. Ngayon, nakatayo sa ilalim ng parehong ulan. Tahimik ngunit kalmado. Siguro ito ang tunay na hustisya, naisip ni Arif. Hindi tungkol sa kung sino ang pinarusahan, kundi tungkol sa kung sino ang natutong maging tao. Dahan-dahang tumagos ang araw sa ulap, nagpapalabas ng malambot na liwanag sa mga baha. Tumingin si Arif sa direksyon ng horizon at pagkatapos ay naglakad papasok sa opisina, iniiwan ang kanyang bakas ng paa sa basang lupa. Nakatayo si Dimas sa balkonahe, tinitigan ang maulap na langit at pagkatapos ay bumulong ng mahina. Siguro ito ang presyo ng kapayapaan.